Maging yung Philippine National Police, mga kababayan, pumalag na rin sa mga pinagdadaldal ni Sara Duterte. Sabi, mga kababayan, ni Marbil, people anya must not say, PNP is afraid. Tama po, wala nang nirespetong batas at mga authorities, mga kababayan, si Sara Duterte, kasi sa kanyang paniwala, no authority, mga kababayan, above her. Siya na ang pinakamataas. Wala nang nirespeto kahit yung presidente gustong tanggalan ng ulo at gustong ipa-assassinate, mga kababayan, publicly, dineclare niya. So, kailangan talagang turuan ng leksyon, mga kababayan, itong si Sara Duterte. Ngayon, pag-usapan din natin, mga kababayan, yung mga panunumbat ng mga DDS na dapat magtanaw ng utang na loob yung Marcos administration, yung ating Pangulong Bongbong, sa dating Pangulong Digong. Kasi kung hindi daw, mga kababayan, si Duterte, si Digong, hindi na ipalibing ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos sa libingan ng mga bayani. Another false narrative, mga kababayan. Hindi po yun totoo. Ang totoo po, may desisyon yung Supreme Court. Mamaya ipakita ko po sa inyo yung desisyon ng Supreme Court, sino yung mga bumoto. But before that, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo dito sa ating topic. Ito yung sabi po ni General Marbil, PNP Director General. Marbil on filing raps versus Sara Duterte. People must not say PNP is afraid. Pati yung ating kapulisan, mga kababayan, gustong sindakin ni gustong diktahan ni Sara Duterte. Feeling Commander-in-Chief. Feeling Presidente po. Pati yung ating mga pulis, inaway-away po ni Sara. Pero okay yon. Sige, subukan mong awayin yung PNP. Tuloy-tuloy mong awayin. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Di ba? Isama mo pang awayin yung armed forces. Awayin mo na lahat. Gusto niyang sindakin si Marbil. Yes, sabi po dito sa balita, sabi ni General Romel Marbil, yung reklamo niya na final against Vice President Sara Duterte and others are not politically motivated but an exercise of the constitutional mandate to uphold the rule of law ng ating police force. The PNP niya remains committed to its mandate to enforce the law without fear or favor. Tama po. Imagine si Sara Duterte, pinasubpena ng National Bureau of Investigation. Ang gustong mangyari ni Sara, yung NBI po magpadala daw, through lawyer niya, magpadala daw ng advance questions. Ano niya yung itatanong ninyo? Ipadala na ninyo ng advance. Parang yung mag-i-exam po sa bar, dapat advance yung question para madali masagot. Pwede ba yun?
May latest ngayon, mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. Nag-react na po yung NBI, si Director Jimmy Santiago. Masindak mo yon si Jimmy Santiago po. Dating SPO4 na ginawa ng pelikula mga kababayan ni Bong Revilla. Sharpshooter, SPO4, Jimmy Santiago. Hindi mo yun masindak. At dating judge. Magaling yon mga kababayan. Ngayon, nagsalita na si retired Judge Santiago. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Ito muna si General Marbil po na gustong sindakin ni Sara. Dapat nga po, pati yung armed forces, di ba reservist si Sara, sa ginawa niya pong pagbabanta sa Commander-in-Chief sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat pag-aralan na yung pagiging reservist niya, disrespect yon sa mismong Commander-in-Chief na pagbantaan mo. Ang Commander-in-Chief ng ating armed forces, yung Presidente, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, siya reservist po ng armed forces. Ang ranggo niya yata, Colonel. So siguro, pag-aralan ng ating armed forces, yung kanyang pagiging reservist siguro, dapat tanggalin siya bilang reservist ng ating armed forces kasi ang ginawa niya po, unbecoming of an officer. An officer and a gentle woman. Tama po ang ating mga puntos, mga kababayan. Unbecoming. Ngayon, sabi po ni Marbil, the filing anya of cases against any individual regardless of status or political affiliation is a reflection of our duty to the Constitution and to the Filipino people. PNP's inaction anya on the matter could lead to public distrust. Assault to persons in authority, mga kababayan, yung ginawa ni Sara Duterte. Disobedience. Kaya kinasuhan siya po ng mga pulis. Mabuti tinanggal yung kanyang mga yung kanyang security. Pinalitan ni General Browner. So tama yon. And in fact, may magandang kolom, mamaya i-share ko rin sa inyo. Si Ramon Tulfo tungkol dito sa pagbabanta ni Inday. At saka yung sinabi niya na may kinontrata na siyang assassin. So sabi po ni Marbil, if we do not file cases against those accused, what will people say? Takot ang polis. Pangmahirap lang ang pangil ng batas. Paliwanag po ni Marbil. We cannot allow such perceptions to take root. Our duty is to apply the law to everyone, regardless of their standing, because justice is not selective. Correct, mga kababayan. So sabi po ni General Marbil, the PNP refused to let the history repeat itself, citing flak it drew over the previous administration's anti-drug campaign where most victims were perceived to be predominantly from the poor. Ang ating batas ay dapat i-observe, obeyed, and upheld. Ito yung aming sworn duty as law enforcers. It is not about politics, but about ensuring accountability under legal framework we all agreed to as a democratic society. It is in this principle that guides us in our work as law enforcers. We cannot choose whom to apply the law to or make exception based on affiliations or relationships. Our mandate is to protect and serve our people equally without prejudice or discrimination. So last week, yung QCPD nag-file po ng direct assault complaint laban po kay Vice President Sara Duterte at saka sa kanyang head security na si Colonel Raymond Lachica. Ang reklamo stem from an incident during the transfer of the office of the Vice President's Chief of Staff, si Zulaika Lopez po, from the Veterans Memorial Medical Center to St. Luke's Hospital. Sa reklamo, mga kababayan, the police alleged that Duterte and Lachica committed violations of the revised penal code in relation to direct assault, disobedience to authority, and grave coercions. Congratulations sa ating mga kapulisan. Tama po yung inyong mga aksyon. Hindi dapat kayo nagpapasindak sa isang tulad po ni Sara Duterte. Pag ganyan, talagang irerespeto kayo ng ating mga mamamayang Filipino at magtitiwala sa inyo pong kakayahan to enforce the law. Di ba? O ngayon, ito mga kababayan yung post ni Montulfo.
tungkol sa pagbabanta ni Sara Duterte. Sabi niya, kung gusto ni BBM malaman ang panggagalingan ng assassin na papatay sa kanya kay Lam at kay Speaker Martin Romualdez, he should take a look at the Vice Presidential Security Group or BPSG. Tinatag ni Sara Duterte ang BPSG bilang isa sa mga accommodations ni BBM sa kanya dahil sa pagkapanalo niya sanhi ng pagtandim niya kay Sara noong nakarang eleksyon. Di naman nga kailangan ni Sara ng napakaraming security dahil yung mga nauna sa kanya, sina Leni Robredo at Noli Di Castro, ay kakaunti ang security contingent. Aanhin naman ni Sara kasi ang 400 plus na security, spare tire lang naman siya. Winaldas ni Sara ang kanyang confidential and intelligence fund sa kanyang mga security to buy their loyalty. Ganon ang mga Duterte, they spoil their bodyguards para susunod sa mga utos nila kahit mali. Ang solusyon, buwagin ang BPSG at ibalik ang mga miyembro nito sa kanilang mother units. Parang gano'n na nga yung ginawa, mga kababayan, ni Armed Forces Chief General Romeo Browner. Pinalatan yata yung security ni Sara. Kasi pag hindi po, baka yun man lang ang maging private army na po. Maging private army na po ni Sara. Delikado pa gano'n. Lalabas niyan, magbabarilan mga kababayan. Pari-pariho na mga sundalo. Hindi yun aayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos siyempre. Na ang ating Pangulong Bongbong, isa po siyang sundalo Paiisa kay Sara Duterte na isang reservist lang mga kababayan ng Armed Forces. Nasabi nga natin, dapat siguro pag-aralan yung kanyang pagiging reservist kasi ang Commander-in-Chief niya mismo, ang ating Pangulo, pinagbantaan niya. Ngayon, nag-react na po sa latest report si NBI Director Jimmy Santiago. Ito yung report ng GMA. Sabi rito, the National Bureau of Investigation, NBI, said on Sunday that it will not provide Vice President Sara Duterte a list of questions that will be asked to her amid the investigation into her controversial kill remark against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, no advance questions will be given to BP Sara amid probe. Kasi saan ka nakakita mga kababayan na yung subject ng investigation, bibigyan mo ng advance questions? Paano mo niyan makukuha yung katotohanan kung may advance questions na ibibigay yung investigador? Pati yung proseso ng investigasyon, sinalaula na mga kababayan ni Sara. Yung sabi sa reaction ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist, baka magwala na naman si Inday Sara kasi hindi pinagbigyan ng NBI ang request niyang advance questions. Without advance questions, siguradong bagsak sa oral exam o baka hindi naman uli dadalo sa investigasyon ng NBI. Sabi ni Ivan Lery Villanueva, technically, interrogation yan. Bakit nga naman bibigyan ng advance question? Yan si Judge Jimmy. Alam niya kalakaran ng mga kriminal. Simula sa streets noon, police pa siya. Mas tumalas nung naging West. Hayaan ba yun ni Judge, ni Judge Jimmy Santiago ng NBI ang mga demands ni Sara Duterte? Siyempre hindi po. Siyang ka nakakitang iniimbestigahan na siya pa yung nagdidemand ng kung anong itatanong. Parang yung pag-appear niya sa Congress, hindi man siya allowed na magtanong. Siya yung dapat na sumagot ng mga tanong. Gusto rin magtanong. Mana sa tatay. Pagkatapos, yung sa unang hearing po, tungkol sa budget niya po, gustong mag-preside. Siya na yung presiding officer. Yung rules po, gusto pagpalitan. Sabi ni Congresswoman Kimbo, you are not allowed, Anya, to do that. Ganon si Sara Duterte. Siya yung batas, mga kababayan. Siya yung iniimbestigahan. Siya yung gustong masunod sa investigasyon. Gustong hinga ng advance question yung NBI. Ganon katindi ang pagkabratinela. O ngayon,
Hintayin natin kung magpa-presscon at saka pagmumurahin si Santiago. Tingnan natin mga kababayan kung kaya niyang murahin si NBI Director Santiago kasi hindi pinagbigyan yung kanyang kahilingan na magpadala ng advance question. Baka kalad ka rin na siya mga kababayan. Sabi pa ni Senator Bato, dapat niya siguro yung NBI na lang ang pumunta sa office ng Vice President. Ganon sila ka-entitled mga kababayan. So, yun ang kaabang-abang. Abangan po natin ang susunod na papresko ni Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.